ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring niyong masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil nga sinabi ni Don Ignacio at narinig yun ni Eduardo na hindi matutumbasan na kahit anong halaga ang buhay ng anak niyang si Aurora, kaya naman nagkaroon ng idea si Eduardo na taasan ang hinihingi nilang pera sa halagang kalahating bilyon. Sa pag-uusap nila Eduardo at ni Don Ignacio, may biglang tumawag at inabot ito ni Lucia sa kanya. Sa kabilang linya ay yung mga taong dumukot sa kanyang anak na nagbago na nga daw ang isip nila. Ang sabi, kung gusto mo pang makitang buhay ang anak mo, ayaw na namin ng 100 million. Sabi ng Don, anong gusto nyo? Sumagot sa kabilang linya, kalahating bilyon. Sumagot ulit si Don, ano? Kalahating bilyon? Niloloko nyo ba ako? Wala akong panahon makipaglokohan sa inyo o makipaglaro sa inyo. Gusto ko munang malaman kung buhay ang aking anak. Sa kabilang linya naman ay pinagsalita si Aurora ng mga kalalakihan at yung kausap mismo ni Don Ignacio. Sabi, nagsisigaw si Aurora, Papa! Papa! Tulungan niyo ako! Papa! Papa! Kaya naman sumagot si Don Ignacio, Anak! Aurora, huwag kang mag-alala. Ililigtas ka namin! Ililigtas ka namin! Sabi ng lalaki sa kabilang linya, Ayan, narinig mo na. Ibigay mo na ang gusto namin nang matapos na to. Makinig kayo! Kapag binigyan ninyo ng isang galos ang aking anak, uubusin ko kayong lahat kasama ang inyong amo na si Balmoria. Yan naman ang sabi ni Don Ignacio sa kabilang linya. At sagot naman sa kanya, kilala mo pala ang amo namin. Pwes, ikaw ang makinig sa aming tanda. Pag di mo sinunod ang gusto namin, ulo ng anak mo ang ibabalik namin sa iyo. Kaya nakapagsalita si Don Ignacio ng mga hayop. At sinagot si Don Ignacio, Mag-antay ka ng tawag ko kung saan ang tagpuan. Pinapaalala ko lang, talino ang boss ko. Umayos kayo ha? Kung di, gigilitan namin ng lieg si Aurora. At narinig niya ulit ang boses ni Aurora, Papa! Papa! At sabi ni Don Ignacio, Huwag niyong saktan ang aking anak. Tapos hello na siya ng hello, yung pala binaba na ng kabilang linya. Wala na siyang kausap. Kunwaring walang alam si Eduardo, tinanong niya agad ang kanyang kapatid na, Kuya, ano ang sabi nila? Ang sagot ni Don Ignacio, ang mga tarantado, ayaw na ng 100 million? Ang hinihingi kalahating bilyon? Nagsalita si Lucia, inuutakan ka lang nila, Don Ignacio. Sumagot naman si Eduardo, Nako naman, huwag kang maniwala sa kanila, niluloko ka lang ng mga bata ni Balmoria. Nagsalita ang Don Ignacio, Kung yan ang ikakaligtas ng aking anak, yan ang ibibigay ko. Hindi matutumbasan ng kahit anong halaga ang buhay ng aking anak. Kung kalahating bilyon ang gusto nila, yan ang ibibigay ko sa kanila. Biglang nakakita ng maraming stars si Eduardo na palihim na nakangiting Judas. Aalis na si Eduardo at hinatid na ni Don Ignacio sa kanyang sasakyan at sinabihan ni Don Ignacio si Eduardo na ipagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng pera na yan, pati na ang buhay ng aking anak. At sabi pa ni Don Ignacio,
pagkaharap mo na si Valmoria. Isa lang ang hinihiling ko. Sabi ni Eduardo, ano yun kuya? Sagot ni Don Ignacio, patayin mo agad. Gusto kong dumanak ang dugo sa lupang kinatatayuan niya. Sumagot si Eduardo, salamat sa pagtitiwala mo kuya. Iyaan mo pag nakita ko si Valmoria. Lalagutan ko agad ng hininga. Huwag kang mag-alala. Isusuli ko sa iyo ang pamangkin ko sa iyo ng buong buo na walang galos-galos. Ay nako, kawawang Don Ignacio, walang kalam-alam ng kanyang kausap. Ayun pala ang nagpadukot o nasa likod ng pagdukot ng kanyang anak na si Aurora. Samantala, sa San Andres naman ay nagdasal si Oscar. O Diyos ko, hinihiling ko na makabalik ako sa palasyo para maituloy kong gawin ang sinumpaan kong tungkulin na paunlarin ang aming bayan para bawat Pilipino'y hindi na dumanas ng kahirapan. Nasaksihan ko ang kahirapan ng mga taga San Andres at pinupunit doon ang aking puso. Alam kong dinadanas din yon ng maraming Pilipino sa buong bansa. Gusto ko po sana silang tulungan na makawala sa kahirapan at magkaroon ng pag-asa ng dignidad para mangyari yon. Sana loobin mo, Panginoon, na muling mag-krus ang aming mga landas ni Cardo sa lalong madaling panahon. Dahil napakalakas ng aming mga kalaban at laganap na ang epekto ng kanilang kasamaan. Amen. Samantala, si Aurora naman ay hindi talaga mawala sa isip niya si Mara. Nagbalik tanaw siya nung una nila at pangalawang pagkikita nila ni Mara noon. Sabi nga niya at siya ay nagdasal, Diyos ko, hindi ko alam ba't di maalis sa isip ko yung babaeng yun. Pero kung may mangyari man sa akin, dito kung di po ako makalabas dito ng buhay, sana po ay tulungan niyo siya. Alam ko mabigat ang dinadala niya at kailangan niya ng may gagabay sa kanya ngayon. Si Mara kaya ang makakapagligtas kay Aurora sa mga kamay ng mga dumukot sa kanya at yan ang pakaabangan natin sa susunod na episode, February 25, 2022 at huwag kayong bibitiw sa gumagandang kwento ng FPJ San Probinsyano. And thank you for watching.